So, yung mixer 1 natin, ito yung mixer 1, siya yung beat or instrumental. Dapat walang nakahalo dyan na iba. Kung beat, beat lang. Yun ang una natin. Kasi, yung ano kasi, ito, mixer to, di ba? Mixer to. Yung default ng mixer, kung napansin nyo ba to? Parang may kulay green na parang ano, parang, anong tawag sa inyo yan? Parang, kumbaga nakakunik siya. Kasi yung master, mabasa nyo to master, ibig sabihin, ito yung master volume natin. So, dapat yung master naka-full to lagi. So, ang default ng FL Studio, mula una hanggang sa panghuli, 125, dito, mixer 125, naka-default na yan, nakakunik na yan sa master. Yan, nakakunik na yan sa master lahat. Ang hindi natin ikapunik dyan sa master is ang record lang. Kasi pag nakakunik yung record natin, ang mangyari, may latency kang marinig sa headphone mo, parang magdudubli yung boses mo or delayed, parang ganun, pangit. So, ang gagawin mo, ano, so, papunta tayo dyan. So, balik tayo muna. Beat na. Ganun. Yung beat, nakakonek sa master. Ang itatawag ko na lang na term is connect or disconnect na lang. Kasi may tawag talaga tong tama. Kumbaga, routing, sidechain, mga ganun. So, para maintindihan mo as beginner, yung beat, nakakonek siya sa master. So, lahat ng mixer na to na, ano nito, nakasunod-sunod, nakakonek na yan lahat. Kung papansinin mo, tingnan mo, nakakonek, di ba? Nakakonek na yan lahat, matik na yan. Tapos itong mga kulay gray na to, pag pinindot mo yan, pag in-off mo yan, ibig sabihin, kung may nilagay kang audio dyan, ibig sabihin, pag play mo, di yan tutunog kasi mute mo naka-mute Pareho din yan dito. Kung may nakita kang wave dito na record mo, tapos in-off mo, kumbaga, pagdaan ng pag-play mo, may mag-play dyan, tapos may record dito, itong linya na to, hindi rin tutunog dahil naka-mute. So, yan ang mangyari. So, balik ko lang. Tapos balik ako sa F9. So, yung mga kulay na ano yan, kulay green na yan, mute yan, para mute. Tapos ito namang mga slider na to, volume to bawat mixer. Ang tandaan mo lang kung anong nakikita mo dito sa F5, basta i-insert mo sa mixer. Ikaw na bahala, 1, 2, 3 hanggang 125, ikaw na bahala kung saan. Kumbaga, may guide ka na. So, sa ngayon, sa example ko, ang ginawa ko, yung mixer number 1 is beat. Pero wala pa tayong beat ha. Ipakita ko lang sa inyo maya. So, una nyo gawin nyo muna to sa mixer. Tapos, beat number 1, ang sa number 2 naman, right click muna naman, tapos rename. Lagay natin record. Ibig sabihin ng record, ito yung mic natin. Tapos gusto mong palitan yung kulay, palitan mo ng kulay green, yan, accept. Tapos check mo. So, yung record natin is kulay green. 'Di ba? Ano lang, nilagay ko lang ng kulay para kumbaga, parang ano lang, para mas madali mong mapansin kung asan yung vocals, asan yung beat, asan yung record. Kasi dapat matandaan mo yan. So, ang pangatlo is ano, vocals. Vocals na yan. Kumbaga, vocals. Diba? Tapos, kung umaari, hanggang dito lang muna yung ano, ituturo ko para hindi na magulo. Hanggang vocals lang muna. Kumbaga, isang ano lang, mula verse, chorus, ito lang talaga yung gagawin natin. Kasi pag gusto mo, parang mahaba na i-explain, so basic lang muna para dadaan ka sa basic, tapos ikaw na lang mag-enhance kung anong mga natuklasan mo na hindi ko nasabi sa video, so dagdagan mo na lang. So ito lang yung basic muna. Beat, ito yung beat or instrumental or -1 mo, beat, nasa mixer number 1. Ang record mo nasa mixer number 2. Tapos ang bukas mo naman nasa mixer number 3. So palitan natin, right click, rename, yan na yan, vocals. Palitan natin ng ano, kulay, kumbaga lagay natin kulay pink, yan. Tapos check. So okay na yan. So beat number 1, record number 2, bukas number 3. So anong tawag nito? Mixer. Kung mawala to, anong pindutin natin? F9. Kumbaga nawala, F9 na pipindutin mo. F9 yan, F9 ha. Tandaan mo yan, F9. Tapos itong surface na to, nga dito mo makita at mag-edit ka, F5 to.
So, yan tandaan mo, F5 at F9. Huwag mong walain sa isip yan. So, ibalik ko F9. So, okay na yan. So, ito na yung guide mo, ha? Di ba sabi ko sa iyo, kung anong makita mo sa F5 na malagay natin, ilagay mo sa mixer para tutunog. Okay? Para tutunog siya. So, kunwari, tapos ka na dito sa option, yung setup, di ba? Tapos ka na rin dito. Di ba? Okay na. Tapos, kung napansin mo tong sa taas dito, napansin mo, itong bilog na to, volume dito, main volume to. Pwede mo rin pahinaan, palakasin, parang dito lang din, parang ganito lang din sa master. Pero yung master talaga, ano lang, naka-full talaga yan, naka 100% talaga yan. Dito pwede ka mag-adjust dito. Ano lang, long press mo lang yung mouse mo sa left click, tapos drag mo lang. Ganon, paikot-ikot lang. Tapos tingnan mo dito sa panel na to, dito makita yung yung values niya, yung kung gaano kahina, gaano kalakas, ilang dB yung nawala diyan. Importante ito. Tingin kayo palagi dito pag maiikutin kayo. So, kung nakita mo ito main volume, tapos ito, kung napansin nyo kulay orange, tapos nakalagay siya sa may pangalang path. Ibig sabihin ng path is pattern. So, yung gagawin mo lang is ilipat mo sa baba. Yung baba kasi niya is song. So, dapat nakasong siya lagi. Yun ang tandaan nyo. Bago kayo mag-record o magsimula, dapat nakasong talaga yan. So, kulay green. Dapat hindi yan orange, kulay green yan. So, yan. Song na yan. So, ang tanong, ano na tayo? Paano ilagay yung sir, yung instrumental or yung -1 or yung beat? So, ganito yan. Paliitin ko lang. Yan. Kunwari, naka-download ka na, mayroon ka ng -1 or instrumental or beat. So, kunwari, lagay ko tong icon. Pag i-play ko to, di ko lang patagalin kasi baka makapiright. So, ang pinakamadali is drag mo na lang. I-drag mo na lang dito sa track 1. Yan, drag. O, yan, may beat ka na. Di ba? So, may beat ka na. So, ang sunod mong gawin yan, dapat, pag may beat ka, -1 ka, o ano yung instrumental meron ka nito, dapat alam mo ano yung tempo. Or itinawag nilang BPM, beat per minute yun. O, dapat alam mo yung tempo at key ng kanta. Key ng instrumental mo. So, tandaan mo, paglapag mo ng beat mo, dapat alam mo yung key at ang BPM niya. Asan yung BPM matingnan? Dito yun. Ito yun. Sa default niya sa FL Studio is naka 130 yung BPM. Pero hindi sa kanya yung BPM na yan. Dalawa kasi option para makuha mo yung BPM. Dalawa yung option. So, ganito yung option. Una, online. Click natin yung browser natin, kumbaga, ganun. Tapos search natin google.com. Tapos key finder, type mo key finder. Parang ganun. Tapos makita mo to TuneBot ito. Select mo lang to para makuha mo yung sinabi ko. Palitin ko lang Yan na yung TuneBot. Kumbaga, yung beat ko, 'di ba? Yung beat ko ito. So, gusto kong kunin yung key at yung tempo niya. So, i-drag ko lang diyan. 'Yun. Lalabas yan, lonely icon, instrumental. Tapos, tingnan natin kung anong lalabas. Yan. So, C minor daw siya. C minor, tapos, tingnan natin. C minor, tapos yung BPM niya is 90. So, tandaan nyo, yung key nyo is C minor, tapos 90 ang BPM. So, balik tayo sa FL Studio. So, sabi daw dun is 90 daw yung BPM. So, ang gagawin natin, pwede mong left click steady, yung 130, gawin natin, tapos scroll down. Left click mo yung 130 na digit, tapos scroll down mo lang. Left click, tapos left click lang, isang click lang, left click, tapos scroll down hanggang maano niya yung 90. So 90. So yan na 90, di ba? Oh. So 90 na. So yan yung ano niya. Yung na-search natin sa online, yun ang sabi, si minor ang chords, tapos 90 daw ang BPM niya. So yung tempo niya. So yan na yun. So alam mo na yung paano. So okay na yan. So, di ba sabi ko sa inyo kanina yung F5 at F9, tandaan nyo. Kasi yung F5 ito yun. Yung F9 ito yun. Di ba? Mixer ang F9.
So, yung F5, kung ano nakita nyo sa F5, di ba sabi ko sa inyo, kung ano nakita nyo sa F5, dapat ilagay nyo sa mixer. Dapat ilagay nyo talaga. Paano? Paano nyo ma-verify na nalagay nyo sa mixer? Kasi sa ngayon, di pa nalagay ito. So, paano? Double click mo lang tong instrumental mo. Kung napansin mo, yung track dito, walang naka-assign kung asang number siya ilagay. Di ba? So, di ba may sinabi ako sa inyo sa unang video, ito sa F9 ko.